Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag, tara na't manood kay Minsan Lang. Hi mga bro, today po is Thursday. Nagre-ready tayo kasi aalis tayo maya-maya. Today kasi yung ating follow-up check-up sa ospital. Pero yung check-up mamaya, tsaka ko nalang ipapaliwanag sa inyo pag uwi na namin ng bahay. And si Papang, rest day siya today, pero maaga siyang umalis kanina. Kasi, anong mga oras ba? 7 AM ata umalis siya. Kasi, today siya nagpasa ng tax refund namin. Hello mga bro, gabi na po ngayon. 10 minutes na lang, mag-8 PM na po ng gabi. So, pag-uusapan natin yung check-up ko last week at saka yung check-up ko today habang nagsi-skincare ko. So, yung ginawa po sa ating check-up last week is breast examination siya. So, ginawa na ko ng mammogram, nag-ultrasound din siya. Tapos, yung mismong doktor, kumuha siya ng sample sa boobies ko kasi nga, ang problema ko, merong masakit sa kilikili ko and may possibility na breast cancer. Pero bago kami nagpa-check up dun sa malaking ospital sa Toyokawa, ang nangyari, pumunta kami sa maliit na clinic dito sa malapit. Tapos, sinabi ko yung problem ko na may masakit dito sa kilikili ko. Tapos, chinek din yung boobies ko. Ang ginawa ng doktor dito sa malapit, inirefer ako sa malaking ospital. Kaya napunta kami Toyokawa. Kinunan ako ng sample sa breast ko magkabilaan kasi based sa mammogram, nakikita naman kasi kaagad yung result ng mammogram. So last week nakita kaagad yung result ng mammogram. Meron niyang mga bukol-bukol dito sa left breast and meron din bukol dito sa right breast. So bukod sa ultrasound sa breast and yung sa mammogram, kinunan din ng sample. Parang biopsy siya. Pero yung biopsy na needle lang siya. Needle lang siya, walang anesthesia ganun. Parang kumuha lang ng konting sample ng konting tissue ata dito sa left and right boobs ko. Tapos sa left breast ko, sabi ng sensei last week, hindi siguro daw breast cancer kasi yung base na nakita niyang nasip-sip niya dito sa left breast ko, parang may kasamang gatas ganun. Kasi nga nagpa-breastfeed nga tayo, di ba? Tapos yung result nun, today, malalaman. So kanina, nalaman na, opo, positive tayo na meron po tayong breast cancer. Meron tayong breast cancer sa left and right breast natin. Yun yung pinaka-delikado is itong nasa right breast ko kasi sumasakit na yung parang, yung masakit pala sa ilalim ng kilikili ko is lymph nodes pala yan siya. Tapos meron na rin ako parang dito sa ilalim ng leg. Ayan, kung nakikita niyo parang may bukol siya. Ayan. So, today may mga test na naman na additional test na ginawa sa akin. Pero yung test natin kung ano yung nandito sa mga boobies ko, positive siya na breast cancer. Tapos hindi pa alam ma-pinpoint kaagad ng doktor, hindi pa niya kaagad masabi kung anong stage and kung anong treatment yung gagawin sa akin. So, may mga additional pa na ginawa sa akin today. Kumuha sila ng dugo ko para daw makita yung kidney ko kung okay ba ako sa CT scan. So, tinawanan ako ng dugo dito sa left arm ko. Tinest siya kung okay yung kidney ko, tapos okay naman yung kidney ko, kaya ang ginawa, na CT scan po ako, half lang naman, from here, basta kasi nakapikit kasi ako, ayoko kasi makita yung machine, kasi parang claustrophobic din ako, parang nahihirapan ako huminga pag nandito yung, may malapit kasi ng machine dito, alam niyo naman yung CT scan, diba? So lumalapit siya dito sa mukha, parang nahihirapan ako huminga, parang ganun, parang claustrophobic nga. So ay, nakapikit lang ako, pero may dumadaan na machine dito, hanggang dito lang naman sa hips ko area. Tapos meron tinurok sa akin na gamot na nagpainit ng katawan ko habang sinisiti scan ako. Hindi ko alam kung ano yung mismong tawag doon. Tapos yung result daw noon, after 2 weeks, so March 14, babalik na naman kami for follow-up check-up para sa result ng CT scan. Tapos bukod sa CT scan, kinuha na talaga nila ng parang biopsy na laman talaga yung kinuha dito sa loob ng boobs ko. So ang ginawa, parang merong ballpen, parang itsura talaga siya ng ballpen. Tinakpan yung mata ko ng doctor, pero sumisilip ako dito sa ilalim. So nakikita ko yung hawak niya. Parang siyang ballpen na gano'n na. May ano siya sa pinakadulo. May parang, ano bang tawag
tawag nito? Kumbaga, ito yung dulo. Meron siyang konting space dito na doon papasok yung laman ko na kukunin sa mga boobies ko. Naramdaman ko lang yung sakit nung nilagyan lang ako ng anesthesia sa magkabilaang boobs. Pero yung moment na pagtusok dito sa 3 beses akong tinusok dito hindi ko masyadong naramdaman. Pero dito sa first, yung unang tusok dito nung parang ballpen na yon, naramdaman ko siya, napasigaw ako. Kasi nga parang hindi pa tumalab yung anesthesia. So dinagdagan pa ng sensei yung anesthesia. Tapos mga 3 times, first 3 times na kinuha sa akin, medyo hindi pa maganda yung kuha ng laman. Kaya nag-additional pa ng another 2 tusok para magandang laman yung makuha. So nabawasan tayo ng mga 0.01 kilogram. Tinimbang din ako kanina, and yung current na timbang ko ngayon, 90 kilos na pala ako. But anyways, ayun nga yung ginawa sa akin kanina. So, kinunan ako ng dugo, kinunan ako ng CT scan, and nagkuha ulit ng biopsy sample. Hindi ko alam kung biopsy ba yung tawag doon kasi laman na yung kinuha nila sa loob. 1, 2, 3, pak, magkiklik siya. Tapos parang mahihila ng laman ko doon sa loob. Basta parang ganun yung nangyari kanina. Kahit tinakpan nila yung mata ko, nakikita ko pa rin kasi kung anong ginagawa nila. Tapos malalaman yung result niyan after 2 weeks. So, doon pa malalaman kung ano bang stage ko siguro sa cancer. Pag hindi pa daw malala yung cancer ko, ang gagawin is operation, surgery, and kailangan ko mag-intake ng drugs or anong treatment ba, chemotherapy ba, radiation ba, or ano ba. Tapos kapag, ang sabi lang kasi kanina ng sensei, pag possibility na nag-metastasize na siya, may possibility na nag-metastasize na siya, sinabi ko rin sa kanya na may naramdaman din akong bukol dito. Kung nasa stage 4, may possibility na stage 4 yung aking breast cancer, hindi na daw ako operahan, magtitake na ako or gagawa na lang siguro ako ng chemotherapy or radiation ba ngayon. Pero hindi na daw ako kailangan i-surgery kasi parang wala nang meaning or iminay kung isa-surgery pa ako kasi kumalat na daw yung cancer cell sa buong katawan ko. Tapos, yung CT scan daw na ginawa today, mga 50% lang din kasi daw yung nakikita niyan. And, meron pa akong isa pang final exam na gagawin sa akin. Next week, Friday, March 8. Ayan, hindi ako nagkakamali, March 8 kung nandito sa papel. Ang tawag sa kanya is PEP. Sadali lang. Pakita ko na lang sa inyo. Kasi mahirap i-explain. PET. Hindi pala PEP. PET FDG. Ayan, nakakanji kasi siya. So, ito yung gagawin sa aking exam next week. Ang pagkakaintindi namin kanina, kasi meron ding, ang maganda sa ospital ng Toyokawa, meron silang yung Suyako, yung magta-translate sa'yo in English. So, medyo napadali yung lakad namin today sa ospital. Lahat ng mga explanation na explain sa amin ng maayos dahil doon sa Suyako. So, ito daw parang whole body, full body na makikita sa akin kung hanggang saan kumalat yung cancer cell sa katawan ko. Tapos, malalaman ang result niyan sa March 14. Babalik kami sa March 14. And doon na malalaman ko anong mga treatment yung gagawin sa akin. Pero for now, ayan yung update natin, life update natin. Meron tayong kakaharapin na hindi madaling laban. Medyo naiyak kami ni Papang kanina kasi unbelievable kasi genki ako Masakit lang naman yung kilikili ko tapos biglang nag-breast cancer pala yun siya. Kasi nga wala sa family namin na ang may breast cancer. So ang sabi ko din sa doctor, kung maaari, kung pwede, gawin ko din yung examination kung saan. Yung parang sa genes ko ba, yung malalaman ko ba yung mga anak ko in the future, magkakaroon ba sila ng sakit na cancer, ganyan. So gusto ko rin gawin yung exam na yun para kahit papano kung wala na ako dito sa mundong ibabaw, malaman ng mga anak ko yung health nila na pwede silang magkaroon ng cancer in the future. Pero sana huwag mangyari. Sana sa akin mag-stop na siya. Pero yun nga, nabigyan tayo ng medyo mabigat na challenges this year. Pero maldita tayo. Breast cancer lang yan. Lalaban tayo. Lalaban ng bruhang lingkod. And syempre, may mga times na iiyak tayo. Pero hindi. Sabi ko kay Papa, huwag kang iyak pang. Kasi pag umiyak ka, kasi kanina umiyak si Papa nauna siya umiyak dun Kasi hindi rin siya makapaniwala. Kasi hindi naman kasi din ako sakitin. Yung sakit ko lang lagi kada buwan is yung yung sakit sa ulo, tsaka sakit sa puson ko pag nireregla ako. Kaya naiyak siya, naiyak din ako. Kaya ang namin ngayon ni Papa, walang iiyak sa atin. Kaya to, lalabanan to. So, ayun yung gagawin sa akin sa mga susunod na follow-up check-up. Kailangan gawin niyang PET ang tawag niya, PET exam. Full body exam para makita kung saan nag-spread yung aking cancer cells. And sa dugo ko kanina, yung parang, yung merong dun kung gaano, ito, about siya sa tumor, kung gaano kataas. Ang regular na counting, ito ata yun, CA15-3, kung hindi ako nagkakamali, ayan. Ang normal niya is 25, tapos ako, super high daw, umabot siya ng 98.2. Hindi ko alam kung
Basta about daw yung sa tumor. Kumbaga, quadruple yung taas niya. Yung last week, yung nabayaran namin for yung parang needle na biopsy lang at saka mammogram and ultrasound, mura lang yung binayaran namin last week. Ang binayaran lang namin last week is around 6,000 yen. Ayan. Around 6,000 yen. Tapos, walang anesthesia yung ginawang parang needle exam sa akin dito sa boobies ko. Yung kinuhang sample. Walang ano siya. Walang anesthesia. So, sobrang sakit nun. Isipin mo yung tinusok ka ng karayom. Pag tusok ng karayom, maraming ganun sa loob. Mga 5-10 seconds. Isipin mo, tinusok ka ng karayom. Sabay. Yan yung ginawa. Yung parang sinaksa ka nang wala kang kalaban-laban pero wala ka nang magagawa kasi kailangan gawin. Tapos yung sensei kanina, nagawa pa siya ng sample. Ayan. So, ito nga yung kabilang boobies ko. Ayan. Tapos ito yung may mga maliliit naman. Dito sa left, ito yung nasa right. Kasi yung nasa right, para na siyang kumbaga kung nagpadedi ka tapos hindi ka nakapagpadedi, di ba parang nanigas yung boobs mo? Parang ganun kasi yung nangyari dito eh. So, ang sabi niya, depende sa sa CT scan and doon sa PET yung magiging plano. Kung anong mang mangyari doon sa CT scan and PET, kung hindi masyadong malala yung cancer ko, ang gagawin is surgery and drug. Pero kung sabi niya, possible na metastasis pala at stage 4 na siya, hindi na ako ooperahan, drugs na lang or treatment na lang yung gagawin sa akin, wala ng operation. So yun lang yung parang naintindihan ko sa lahat ng pinag-usapan from last week and this week. And syempre, mag-vlog po tayo kasi ako nagsisearch ako sa YouTube ng mga about sa ganito. Wala po akong makita. Meron akong makita pero hindi sila related sa breast cancer dito sa Japan. Yung mga nakikita ako pero walang katulad nito na in-explain ko sa inyo ngayon kung ano yung ginagawa sa akin. So, in the future, kung sakali mawala na ako sa mundo, at least may makakita dito sa vlog ko. Ayan, meron silang explanation na maano sa akin. Makuha sa akin. So, ayun yung ating mga kakaharapin or mga haharapin challenges sa mga susunod na vlogs or sa mga susunod na araw. And kung may mga questions po kayo about sa breast cancer dito sa Japan, ilagay niyo po dyan sa comment section. May mga questions pala ako from past vlogs, pero hindi ko po muna ma-answer sa inyo ngayon. Medyo magulo pa yung utak ko. Medyo hindi pa talaga nagsisinking sa akin talaga. Alam ko na breast cancer siya, pero alam niyo yun. Nasa Japan naman ako eh. Kaya medyo malakas ang loob ko na labanan tong sakit na to. Kasi nasa Japan ako. May laban ako. Kasi nandito ako sa bansang lumalaban sa sakit na to. So, ayun lang. Medyo nakakalungkot lang din. Medyo nakakalungkot naman talaga siya. Lalo na hindi mo expected na ganun pala. Kasi parang, ewan ko, parang ang ganda-ganda na nangyayari sa amin eh. Tapos biglang may ganito. Kaya hindi rin ma-accept ni Papang. Kasi parang smooth sailing na kami. May magandang bahay, may sasakyan, may magandang trabaho, magandang pasweldo. Tapos biglang may ganito. Parang unfair. Yung parang binigay sa amin lahat pero may kapalit pala yun. Pero okay lang. Okay lang. Lalaban ang mama. Lalaban ang mama para sa cute na baby. No? Lolay, no? And next week pala, kapag nag-ano ako, yung pet exam, hindi ako pwedeng makipag-counteract kay Jack ng ganito sa loob ng 12 hours. So, example, 3 PM ako, inumpisahan yung exam na yon, hindi ko pwedeng lapitan ng ganito si Jack kasi may radiation daw na gagamitin sa akin. So, magkaka-radiation din daw yung bata. So, masama daw yun, tsaka sa buntis. Hindi ako pwedeng lumapit sa may buntis at tsaka sa mga bata. So, dami. So, siguro doon lang ako, maglalak lang ako ng 12 hours doon sa kabilang kwarto. But anyways, i-update ko naman po kayo kung anong mangyayari sa akin, sa gagawin sa akin next week. Tsaka sa mga future vlogs natin. So, gagawa na lang ko ng category nito sa playlist about sa cancer o nagka-cancer kayo dito sa Japan. Tapos, yung nabayaran natin today, nakita nyo na kanina, pinakita ko naman mga around more than 20,000 yun yung nabayaran natin today. Pero mahal sana yan. Pero 30% lang po yan ng total kasi meron po tayong health insurance. Okay? Yun lang po for today's vlog. Hindi na tuloy ako nakapag-liquid gel. Liquid gel na muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, but anyways, yun lang po for today's vlog. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtambay sa channel namin today. Please like, comment, and subscribe. And always remember, Jack, whatever you are, hindi niya alam. Be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next vlog. Bye! Sa next vlog po ulit. Say bye-bye, Jack. Say bye-bye, Jack. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, mga tita bro. Bye-bye. Say bye-bye. Bye.